Team Mount Moriah, maraming salamat po sa Panginoon dahil mo may binigyan ng pagkakataon ng mauwi sa kanyang paanan. Ganon din sa mga kids na bigla nang silaki, parang yung So, salamat sa mga teachers na kumbay. Patuloy pa rin magawin sa mga diligitan natin mga kapatid. So, yun po mga kapatid, ngayong umaga ay pag-uusapan natin tungkol sa paglagong spiritual. Tayo po ay tumayo at parangalan po natin mga kapatid salita ng ating Panginoon Diyos. Sa mga tatuan po sa Hebrews chapter 5, verse 11 to 14 na siya po ating teksto ngayong umaga. Tungkol sa kanya ay marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin. Palibasa ay siguro kayo sa pakikinig. Sapagkat nang kayo'y nararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muli kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ni man na mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkain matigas. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran, sapagkat siya ay isaksakol. Ngunit ang pagkain matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa pamamagitan ng pamamihasa ay nakasalan ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Mga kapatid, tayo po ay sumangiling manalangin. Panginoon, Diyos namin mga banal, muli po maraming salamat sa banal salita na sa amin sa umaga ito. Dalayan ko po, nanawa po muli Panginoon, inisin po kami patawarin sa mga kamali namin. Dalayan ko Panginoon, na ikaw nga po banal na Espiritu ang sumaamin, bigyan mo po kami ng unawa sa mga salita mo, tulungan mo po kami Panginoon na malagay ito sa aming mga puso, ng gamit namin sa aming mga araw-araw na pamumuhay. Muli po, binakalugad kami ng papuri, pasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Hindi po tayo magsipo. At tatawag po tayo sa ating teksto o sa ating aralin sa mga ito. Na yun nga po, mga kapatid, ang pagiging Kristiyano ay ang pagkakaroon ng bagong buhay. At ang buhay nito ay tinatawag na buhay espiritual. At dahil ito ay isang, sabi nga po, uri ng buhay, nararawat lamang na isang Kristiyano, ang isang mananampalataya ay lumago sa buhay nito, sa pagiging sa buhay espiritual. Na yun nga po, walang bagay dito sa ibabaw ng mundo na may buhay ang hindi, sabi nga po, ay lumalaki o lumalago. Ito man ay sa halaman, sa hayop, o sa tao man. Na yun nga po mga kapatid, diyan tayo ipinanganak ng muli ng Diyos sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Umaasa po ang ating Panginoon Diyos na tayo ilalago sa ating bagong buhay. Na ating buhay espiritual. Ngunit, hindi po ang paglago espiritual mga kapatid ay nagsisimula kung mayroon ng buhay na espiritual ang isang tao. Kung wala pa sa Panginoon sa Kristo o kaya ay hindi pa nagpapasyang sumunod ang isang tao sa Kanya, siya ay wala pang buhay na espiritual. At kung walang buhay na espiritual, walang paglagong dapat pong umaasahan. Siguro kung may tatanong nyo, ano ba ang paglagong espiritual? Mga kapatid, ang
paglagong spiritual o spiritual growth ay ang pagtulad po ng isang Kristiyano o ng isang mananampalataya sa kanyang bagong buhay o sa kanyang kaugnayan at pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Tungo, mga kapatid, sa pagiging kawanas niya, sa pagiging kamukha ng ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi ko, mga kapatid, sa 2 Peter chapter 3, verse 18, sabi ko dito, magpatuloy kayong lumago sa katandang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Alam natin lahat na hindi dapat kamarating po na sanggol ang isang bagong pangalan. Kung siya ay nanatiling sabi na po sanggol, kahit siya ay 10 taon gulang na, mayroong malaking problema sa batang ito. Ganon din sa mga spiritual, mga kapatid. Hindi dapat, sabi nga po, malating sanggol ang isang tao, ipinanganak ng Espiritu. Dapat siyang, sabi po, ay lumago sa kanyang buhay spiritual. At ito nga po ay ang paglago sa pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. At kung hindi tayo lumalago o lumalaki, mga kapatid, tayo ay may problema. Ilan taon ba tayo Kristiyano? 3 taon, 10 taon, 20 taon. Napakatagal na kung tutusin. Mga kapatid, siguro may tatanong natin sa ating bawat sarili. Lumago ba? Marahil masasagot din natin, mga kapatid. Paano naman kaya kung lalo samantalang ang daming sagapal? Mga malawag ka ng problema, sabi nga may personal na pakikipaglaban sa buhay. Nandiyan yung nagkasakit, karamdaman, o kung anong sitwasyon na meron ka sa simula nung naging Kristiyano tayo. Huwag naman sana natin sabihin o maging dahilan, mga kapatid, ang bagay nito. Sabi nga po doon sa Santiago, chapter 1, verse 2 hanggang 4. Nasulat, sabi po dito, mga kapatid ko, arihin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman ng pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Magalang tayo kapag tayo'y dumaranas ng iba't ibang sabi nga po ay pagsubok. Dapat nating malaman, mga kapatid, na nagiging matatag ang pananampalataya natin sa pamamagitan ng mga pagsubok na yan. At dapat tayo matatag hanggang bukas upang tayo maging ganap at walang pagkukulang. Nang tunggap tayo, mga kapatid, ng kaligtasan, itinuring tayong mga baby Christians. Pero paglipas ng panahon, dapat, sabi nga po, tayo ay lumalago. At doon din po sa isang ayon sa dalubhasa, sa isang dalubhasa, sabi nga po niya, sa oras na tumigil ang paglaki o sa paglago ng isang Kristiyano, magsisimula na ito mamalaki. Na matatanong din natin o masasabi natin, nagiging mature o adult Christian na dapat. Maaaring hindi, sabi nga po, mabilis, mga kapatid, ang paglago. Ngunit dapat na nakikita sa buhay ng mga Kristiyano ang paglago kahit
unti-unti. Problema minsan, may nananatiling baby Christians. At alam niyo ba mga kapatid, na may dalawang sabi nga po ay klase ng baby Christians. Sino ba dito ang nakakala? Mga kapatid, una, ang mga tinatawag na bonsai Christians. Ang po sa salitang bonsai, ang naipo ang teknolohiya ng mga Hapon o Hapones na nagpapatindig ng paglaki ng isang halaman. Ito ay makikita natin maliit pa din sa paglipas ng panahon. Pero ang katotohanan minsan mahigit ng 10, 20 o 5 taon na ito ay hindi pa rin lumalaki kasi tumitigil ito sa paglaki, katulad din sa mga Kristiyano. Ito ang masasabi natin mga pabibig Christians at matagal ng masasabi natin matagal ng Kristiyano pero nakachupon pa rin, nakatayo pa rin. Pangalawa, kung hindi po sa Christians, mga kapatid, may tinatawag namang hydrocephalus Christians. Ano nga ba ang hydrocephalus? Mga kapatid, ito po ay isang kondisyon sa mga sanggol na abnormal ang paglaki ng ulo. Sabi ng mga doktor, mga kapatid, may tubig ang ulo kaya lumalaki. Ang mga hydrocephalus po, mga kapatid, hydrocephalus Christians, ito po ay mga Kristiyano na ang ulo lang ang lumalaki. Ano ibig sabihin kung sinabihan niya, lumalaki na ang ulo mo? Habang tumatagal, yun po, yung mga labang na itong hydrocephalus Christians. Asan tayo, mga kapatid, sa mga binanggit ko na baby Christians? Rosary Christians ka ba? O hydrocephalus Christian ka? Marami yung sasabihin natin, mature na ako, ang dami ko nang alam sa Biblia. Mga alam ko na rin yung iba't ibang doktrina. Mga Bible characters na tulad ng Gideon, Mordecai, Eliseo, at marami pang iba. Ngunit, alalahanin natin po, mga kapatid, hindi ito tumutukoy sa paglago lamang sa alaman tungkol sa Panginoon Diyos, sa kanyang mga doktrina o kaalaman sa Panginoon Jesucristo. Ngunit, yun nga po, nakakalulot na hindi naman malago sa kanyang kaugnayan o sa relasyon sa kanya, sa ating Panginoon Diyos. Maaaring maging, sabi nga po ay eksperto tayo o eksperto ang isang tao sa kung ano ang tinuturo ng Biblia tungkol po sa Panginoong Jesucristo. Doon po sa lahat ng mga doktrina sa Biblia, ngunit sabi nga po, nananatiling hindi lumano sa kanyang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Ang paglabog espiritual, mga kapatid, ay tumutukoy hindi lamang sa paglabog, sa kaalaman, tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kundi, yun nga po, higit sa lahat, ito rin ay tumutukoy sa paglabog, sa kaugnayan natin sa Kanya. Kapag tayo ay lumalago sa ating kaugnayan sa ating Panginoon, at hindi siya nakikilala ng lubusan, alam natin niya, at tayo ay nagtutulog sa Kanya, at ito po ang layunin ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Ano ba ang mithiin ng paglalong spiritual na kapatid? Ang paglalong spiritual ay hindi lamang sa atin ay basta kailangan yung mayroon itong sabi na po ay layunin sa ating buhay. At mababasa natin na doon po
po sa nasulat sa Ephesians chapter 4 verse 14 na layunin ng ating Panginoon Diyos na tayo ay lumago. Sabi nga po dito, hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao hanggang sa sukat ng pangatawan ng katuspusan ni Kristo. Ang pinakalayunin mga kapatid ng paglago espiritual ay ang matulad ang ating buong pagkatao, ang ating buong pananampalataya sa isip, sa salita, at sa gawa sa pagkatao ng ating Panginoon Jesucristo. Bagamat hindi tayo, sabi nga po, eksaktong magiging tulad niya ng ating Panginoon Jesus habang tayo ay narito sa lupa, ang paglagong espiritual, mga kapatid, ay tumatak sa landas na ito. Ibig sabihin, habang tayo ay lumalago, tayo ay nagkakaroon ng patuloy na pagbabago sa ating buhay tungo sa larawan ng Panginoong Jesucristo. Kapag ikaw ay patuloy na lumalago sa iyong buhay espiritual, makikita mo sa iyong sarili ang pagbabago sa iyong buhay. From glory to glory. Ang mga pagbabagong ito po ay mga katangian ng Kristo na nais niyang, sabi nga po rin, ihubog sa iyong pagkatao. Sa bawat isa sa atin naman na pagkatao. At ayon po kay Apostol Pablo, na nasulat niya sa 2 Corinthians chapter 3, verse 18, sabi po niya dito, tatapuan tayong lahat na walang talukbong ang mukha na tumitingin gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon ay nababago tayo sa gayon din darang mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon sa Espiritu. Ang paglago sa buhay espiritual ay isang habang buhay kong proseso. Ito ay isang patuloy na mithiin ng isang Kristiyano, ng isang mananampalataya na hindi niya makapagsutulan hanggang sa siya ay bumara sa Panginoong Jesucristo. Ito'y may kumpara sa isang paligsahan o takbuhin ng finish line ay ang pagharap natin kay Kristo sa ating Panginoong Jesus. Ang proseso ng paglagong espiritual ay walang katapusan habang tayo ay nasa lupa pa. Ito ay matatapos lamang kapag tayo ay tumira na sa piling ng ating Panginoong Diyos. Bagamat, sabi nga po, ito isang malaking proseso, mga kapatid, ang paglagong espiritual ay isang napakaganda at mapaghamong paglalakbay o isang mapaghamong takbuhin. Mababasa po natin sa aklat ng Hebreo chapter 12 verse 1. Ganito po ang ating mababasa. Kaya lamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan. At ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhin may pagtitiis at takbuhin inilagay sa harapan natin. At sinabi rin ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 9 verse 27 hanggang 28, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayon hindi ako umalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa ito. Sa proseso nito, mga kapatid, marami tayong sabi nga maikwentro o makakasabupa ng mga karanasan. Ang iba sa mga ito ay magpapakakal sa ating paglago at meron din naman na
ating paglaro. May mga sabi na po pagkakataon din naman makakaroon tayo ng damdamin na hindi ayaw natin tumakbo o magpatuloy sa takbuhin ito. Ngunit ito po ay dala ng inspirasyon ng Diablo, ni Satanas. At iyon po ang layunin ng Diablo sa lahat ng katulad natin pananampalataya. Sa katulad natin mga Kristiyano, ang sila'y huwag na magpatuloy. Yun po ang minsan idinidiin ng Diablo sa ating mga Kristiyano. Subalit, mga kapatid, hindi natin dapat pakinggan ang ganoong damdamin, ang ganoong bulong sa atin. Dapat natin ituon, mga kapatid, ang ating paningin kay Kristo. Ayon sa Hebreo, chapter 12, verse 2, ganito po ang ating nakabasa. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumamdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kadalang ininigay sa laban niya ay nagtiis ng cross na di walang bahala ng kahihiyan at umupo sa kanan ng lulukan ng Diyos. Kapag tayo ay laging tumitingin sa Panginoong Kristo, tayo ay magkakaroon ng lakas sa takbuhin ito. Paano ba tayo lalaro? Sa pamamagitan ba ng pagdalo sa pagtitipon ng church, pakikinig sa mga preaching, mag-attend ng Bible study, o ma-involve sa mga ministry? O naman, mga kapatid, mainam, sabi ng Quran, lahat ng ito na dapat natin gawin din. Pero mga kapatid, bahagi lang ito ng sabi na po ay paglaki natin bilang sa ating spiritual life. Ang paglawang spiritual ay pagiging, sabi na po, kawamis ng Panginoon Kristo o pagkakaroon ng bunga ng Espiritu na matatagpuan din po natin o mababasa sa Galatians chapter 5, verse 22. Na ito po ang ating mababasa, yung pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, at pagpipigil. Mas lumalangin na, sabi na po, ang pagkakilala sa Panginoon, mas nagiging malapit ka sa Panginoon. Lumalalim ang relasyon, tuloy-tuloy ang pagkilos, hindi tatamad-tamad. Halimbawa, ang halaman, alam mong tumutubo yan. Una, ito ay buto, nagsisimula sa buto. Kapag lumalaki na, nagkakadahon, namumukad ka, namumulaklak, at pagkatapos noon, siya ay namumunga na. Nakikita natin na nagiging halaman siya, sabi nga po. Mas nakikilala natin, o makas nakikilala na natin kung anong klaseng halaman siya. Ganyan din po sa ating mga Kristiyano. Ang Kristiyano lumalago ay nakikita na ang bunga sa kanyang buhay. Nakikita na ang pagiging Kristiyano niya. Nakikita niya ang pagbabago sa kanyang buhay. Ang halaman, nangangailangan ng hangin, tubig, sikat ng araw, at pag-aarba upang siya ay lumago. Ganyan din po sa mga Kristiyano. Mayroong mga bagay na kinakailangan at dapat natin itong gawin sa isang Kristiyano na naipanganak na ng Espiritu upang siya ay lumago sa kanyang buhay espiritual. Una yung sabi nga po ay kagustuhang lumago na sabi nga po
ay nangyayari kapag ang isang Kristiyano ay may kagustuhan o pagnanais na lunggo sa kanyang kaugnayan sa ating Panginoon Jesucristo. Kahit ang dami ng aralin at ibigay sa isang Kristiyano, kahit gaano maganda ang mga sermon o preaching na kanyang napapakinggan tuwing linggo, kahit gaano maganda o kaaktibo sa mga iba't ibang gawain at ministry sa church, kung hindi niya intensyon na lumago, hindi rin po siya magbubunga. Kinakailangan intentional na mithiin ang paglabong espiritual upang ito ay makitang nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano. Pangalawa, mga kapatid, ang Biblia, ang salita ng ating Panginoon Diyos. Sa paglabong espiritual, mga kapatid, kailangan ang pagkain espiritual. Kung walang pagkain espiritual, wala rin paglabong espiritual. Ang Biblia o ang salita ng ating Panginoon Diyos ang pangunahing pagkain espiritual ng mga napanganak na muli. Ito po ay inihan tulad sa tinapay na mababasa din natin sa Mateo chapter 4 o Matthew chapter 4 verse 4 na siyang pangunahing pagkain ng panahon ng Panginoon Jesucristo at ito rin ay inihan tulad sa gatas na mababasa din po natin sa unang Pedro chapter 2 verse 2 na siyang kailangan ng mga sakol upang sabi ng ibang inulso at upang ito ay lumaki. Mahalaga na binabasa ang Biblia, ang salita ng ating Panginoon Diyos, ang tinapay ng buhay. Araw-araw upang ating kaluluwa ay manatiling malusog tungo sa Panginoon. Amen? Amen. Pangatlo, mga kapatid, panalangin. Upang lumago ka sa iyong relasyon sa ating Panginoon Diyos, kinakailangan na palagian mo silang kausapin sa pamamagitan ng panalangin. Tulad ng nakamit ko sa nakaraang mga pag-aaral natin at preaching ni Pastor Rex noong nakaraang linggo, ang panalangin ay hindi lamang paghingi sa ating Panginoong Diyos. Ito rin ay pakipag-usap sa Kanya. Ang dalawang tao, mga kapatid, kakalahan natin at tandaan na lagi nag-uusap ay nagkakilala ng Diyos. Ganon din sa ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Pang-apat, ang pakikisa sa pamilya ng ating Panginoon Diyos. Hindi maaaring, sabi na po, ay lumago ang isang bahagi ng katawan ng isang tao kung ito ay hiwalay sa kanyang katawan. Halimbawa, ang isang daliri ay iniwalay mo mula sa kamay ng isang tao at iniligay mo sa isang garapon na mayroong chemical at hindi maaaring, sabi na po, ay lumago o lumaki tulad ng ibang madaliri na nakapit sa kanyang kamay. Walang pinagkaibayan sa mga Kristiyano na katulad natin. May mga nakakilala o nakikilala tayong mga tao na nagsasabi na Christian sila. Kapag tinanong mo kung saan sila kabilang ng church, nasabihin nila, sorry, hindi na ako ngayon sa church. Na hindi ako nakakalungkot na marinig sa ibang mga nagsasabi Christian na sila. Sinabi po ng Biblia na tayo ay mabahagi ng katawan. Ang sabi po sa Roma chapter 12 verse 4 at 5, sabi po dito, sapagkat kung paano sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din naman tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at ang mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Dahil tayo ay bahagi ng isa't isa, mga kapatid, hindi tayo maaaring lumago ng wasto kung tayo ay hiwalay o hindi nakikiisa sa pamilya ng Diyos na siya katawan ni Kristo, ang Iglesia.
o ang church. Itinakda po ng Panginoon Diyos ang kanyang iglesia upang gamitin niya sa paglago ng mga mananampalataya na hindi maaaring maganap sa ibang paraan. Maaaring o maraming dahilan ang narinig mula sa mga Kristiyano daw sila, hindi naman dumadalo sa mga panambahan o mga hindi pumunta sa church dahil mapalasahan buhay, kaya wala na silang panahon o oras na magsamba. Minsan dahil naman nila pinagbawalan ng mga magulang o kapatid dahil hindi nila yung COVID-19 na wala ng face-to-face sa pagsamba. At hanggang ngayon, hindi na sila pumunta sa church. Meron din kasabi na mag-online na lang o makinig sa radyo at marami pang mga dahilan. Mga kapatid, tandaan po natin na mahirapan ng lumago bilang isang Kristiyano kung walang fellowship sa mga kapwa Kristiyano dahil mayroong dulot na paglagong espiritual ang iglesia na hindi may dudulot o may bibigay ng sinuman. Kaya ang isang Kristiyano ay marapat na mag-isa sa pamilya ng ating Panginoon Diyos, ang church, mga kapatid. Panglima, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay lubhang kinakailangan sa paglagong espiritual. Sa katunayan, anumang paglagong espiritual, mga kapatid, ay hindi nagaganap kung walang kasi ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Lubhang mahalaga na ang isang Kristiyano ay laging puspos ng Espiritu Santo. Ayon kay Apostol Pablo, mga kapatid, basa natin sa Ephesians chapter 5, verse 18. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinabuuan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Ang Espiritu, ang ating gabay at patnubay sa lahat ng bahagi ng ating pamumuhay Kristiyano. At kung tayo ay namumuhay ng puspos ng Espiritu, tayo ay madaling nakasusunod sa kanyang pamumuna at pagtuturo, at sa gayon tayo ay mas mabilis na lumalago sa ating buhay Kristiyano o sa ating buhay espiritual. Ang isang dahilan ng mabagal na paglago sa buhay Kristiyano ay ang pagsuway sa ating Panginoon Diyos. Ngunit kung tayo puspos ng Espiritu Santo, mga kapatid, napakaliit ng lugar ng pagsuway sa ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, tandaan natin, ito ang mga pangunahing sangkap o mga kailangan ng isang Kristiyano upang siya ay lumago sa kanyang buhay espiritual. Una, kagustuhan lumago. Pangalawa, ang Biblia, ang salita ng ating Panginoon Diyos. Pangatlo, panalangin. Pang-apat, pakikisa sa pamilya ng ating Panginoon Diyos. At panglima, kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi matatawaran ang kahalagahan ng mga ito sa buhay ng isang Kristiyano kung ang paglagong espiritual ang pag-uusapan. Gusto ba natin lumago? O ang gusto lang natin na manatiling banso gaya ng isang busay o lumalaki pero ulo lang ang lumalaki gaya ng may kondisyon ng hydrocephalus. Sikapin natin lumago, magbasa sa kanyang salita, manalangin, pakikisa sa pamilya ng Diyos, ang kanyang iglesia,
i-claim natin ang pagkasi ng banal na Espiritu. Amen. Sige po, tayo sa maling muling manalangin. Panginoon, Diyos namin, maraming salamat po sa oras na kami po po ay muling nagtuloy-tuloy sa mga salita. Salamat po sa aral, paaralan. Salamat, Panginoon, sa kasil. Salamat po na binigyan mo kami ng mabuting pakikinig sa oras nito. Dahil ito po sa banal na salita na aming narinig sa mga nito, tulungan mo po kami. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ito ay aming Panginoon. Makita, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pag-ibig isang Kristiyano na sumusunod at nagkakapat sa iyong pangalan. Salamat po, Panginoon. Ang lahat kong idalangin ko sa mga sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen.